Okay guys, welcome back sa ating channel. So today's vlog, let's talk about the stocks na na-filter natin last week and let us review kung bakit hindi natin na-trade or bakit natin na-trade yung isa sa mga stocks na ito. So for context lang, we are using and we are filtering these stocks na nandito sa ating right side. Ito yung apat na na-filter natin last week na binabantayan natin at nasa ating watch list para i-trade the following trading day until nagkaroon tayo ng buy signal sa kanila. And then just for context, yung ating strategy na ginagamit is yung Kalma strategy. And to those who are new and hindi alam kung ano ito, it is a strategy na natutunan natin from Traders Den or Traders Lounge like 4 or 5 years ago. So meron din akong video dyan about this strategy, paano siya gagawin at paano siya i-execute. So it is there sa ating channel. Punta lang kayo sa playlist and then makita nyo yung Kalma Strategy Complete Guide. Just for those who are not able to follow kung paano natin nakuha itong mga stocks na to, paano natin na-filter. So meron po tayong sit-up na sinusundan dyan, and that is po yung tinatawag nilang combination ng CCI at ng ALMA indicator. So dalawang indicator lang po ang ginagamit dyan, at of course yung volume at saka yung risk management. So, yan lang po ang ginagamit para po makapag-filter tayo ng stocks. At the same time, din po ang setup na magbibigay ng buy and sell signal para mag-execute tayo ng trade. Very mechanical lang po ito. At nagre-react lang po tayo kung ano yung binibigay ng market. Hindi po tayo nagpipredict. Kung hindi, nagre-react lang po tayo kung ano yung action ng merkado ayon sa ating setup, yun lang po ay na-execute natin. Ganun po siya ka-boring actually ang trading. Alright, so dito tayo sa una nating na-filter, yung DNL. So ano ba nangyayari sa DNL? So isa to sa aking binantayan. I am inclined to enter this. Kaya nga lang, yung naging driver ng kaniyang volume is yung kaniyang dividend. So I was anticipating na, I think pag pumasok na ito sa X date ay maring mag sell down ito, bababa yung presyo dahil yung iba just going for the dividend, no? Pumasok lang sila dito mga few days before sa X date para makakuha ng dividend, and then mag-sell na sila during the X date. Kaya ayun, bumagsak ang price nito. Pero napakaganda kasi ng kanyang structure, at meron din siyang successful, I think, Kalma sa kanyang history. Meron siyang dalawa rito. So tinitingnan natin yung history ng stock kung merong kung yung setup natin ay nag-successful, no? So, tinignan natin, meron. Kaso nga lang, hesitant ako dahil nga meron siyang parating na dividend. So, at the time na in-screen ko ito, last week dito, ay above pa naman siya yung price sa Alma line, and then going upward pa yung kanyang CCI. And then, maganda nga yung volume. And then, this week, ay, ayun na nga, bumagsak.
And then, sumabay na rin yung kanyang indicator sa baba. At below, Almaline na rin yung kanyang price. So, basically, hindi tayo nag-enter dito sa stock na to. So, sumunod dito sa ating listahan is yung EMI. So, isa rin to sa aking binabantayan. Nasa ating watchlist na screen natin. Dahil yung karakter nitong stock na to ay nagsa-sideways to ng matagal bago gumagawa ng significant move. So, kagaya nito, ganyan din siya. And then, since masok siya sa ating filter, ating setup, so, nakapasok siya. So, kaya nga lang, last week, okay pa siya. Pasok pa siya sa ating setup. Kaso mo lang, pag enter last week, ay talagang pabagsak na yung kanyang price. That is why nabali din yung kanyang CCI instead of crossing the 100 level. So, hindi po tayo nakapag-enter dyan. So, in-skip po natin yung stock na yan. So, in this case nga pala, tanggalin na natin siya sa ating watch list. So, we'll just remove DNL and EMI. Dahil bukas, mag-i-screen na naman tayo ng panibago. Although, wala tayong buying power to add another position. So, but still, we have to do our job na mag-i-screen at least once a week. Okay, so next is yung Monday. So, yung Monday naman, actually, galing na siya sa taas yung kanyang CCI line. So, bumaba siya. In-anticipate natin na bumalik sana. Kung bumalik, ay pwede tayo mag-enter kasi maganda yung volume niya. So, almost average lang naman, pero maganda. Increasing din siya. So, kaya siya nandyan sa ating watchlist. At yung price niya noong last week ay above sa Almaline at that time. At yun na nga, paakyat na yung kanyang CCI ulit from going down, no? Galing siya kasi sa taas. So, pagdating nitong nakaraang linggo, kaso mo lang ay nagiging pula yung ating candle, no? Ibig sabihin, nag-open siya sa taas, nag-close siya sa baba last Friday. So, hindi siya tuluyang umakyat. So, hindi ako nag-enter sa stock na to. Hindi ako kumuha ng shares or bumili, no? So, ang aking next na stock sa ating listahan is yung RFM. Ito yung stock na aking nag-cross yung CCI talaga sa 100 level at yung price niya remains to be above the Almaline. Kaya tayo pumasok at nag-enter sa stock na to last week itself. So, i-load lang natin yung na-save natin na chart sa stock na to dahil ito yung ating ginagamit while monitoring during trading time. Kung sinecheck ko siya sa umaga, sinecheck ko siya every EOD. So, ito, we entered at 5:55 noong June 15 dito. So, nilagyan na natin yan ng long position na tawag dito na drawing para makita natin kunyari lang meron tayong ina-expect na TP price at 6 pesos at merong 8% na gain. So, meron tayong 3-to-1 risk to reward ratio at nilagay natin sa around
540 yung ating stop loss at we entered at 555. So, bakit tayo nag-enter? Dahil ito yung stock na nag-qualify sa lahat ng parameters ng ating setup, which is yung CCI niya ay above 100 level, which is true. Umakyat siya ng 100 level nung nag-enter tayo. Meron siyang volume na increasing on a weekly time frame above average na nung nag-enter tayo, at itong sumunod nga na week ganun din. Pero mayroon tayong ina-anticipate dito na dividend schedule. So maaaring isa sa mga driving force kaya meron siyang malaking volume ay maaaring itong kanyang parating na dividendo. Pumuposisyon na yung mga gumagamit ng dividend play, no? May ano rin kasi na trading setup din kasi na ganon. So maaaring pumosisyon na yung iba at na-anticipate natin kagaya ng DNL na pagdating ng X date ay maaaring mag-sell down. So far, yung ALMA line niya, yung price is above at kaya pumasok ako sa stock na to. So far, goods pa rin siya until next week, Monday. Titingnan natin kung ano yung magiging price niya. Kung tuluyan siyang mag-above ALMA line lang, we continue to hold the shares of the stocks. This stock. And then if it turns out na yung price niya ay babagsak below sa ating ALMA line, then we have to sell. At laging EOD lang yan. Alright? So, itong Monday, tatanggalin na rin natin. So, ganun lang po natin binabantayan. And then hopefully, by payday, sasahod tayo nitong katapusan. Kung meron tayong konting tira after sa mga kailangang mga bayarin, ay maaaring magdagdag tayo ng capital para bili pa ulit tayo ng isa pang posisyon. So laging 8,000 above lang yung ating transaction dito. So siguro maximum hanggang 3 positions, no? Kaya nating bantayan. So ganun lang, after 30 trades, let's assess yung ating performance at tingnan natin kung pwede na ba tayong magtuloy-tuloy using malaking lot sizes na if meron tayong pambili. Alright, buying power. Alright, thank you so much guys for watching. I will see you next time uli. Bye-bye.